Alright mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Kahapon mga tol, napanood nating lahat na nagkalaglagan na, no? Dahil nga pinangalanan ng mag-asawang Diskaya yung mga opisyal ng DPWH maging ang mga kongresistang tumatanggap di umano ng lagay mga tol, at nabanggit na nga doon sila Speaker Romualdez at saka si Saldico mga tol, na matagal na rin namang lumulutang no sa usaping ito dahil nga sa mga maanumalyang flood control project. Pero mga kapatid, eto hindi naman na nakakagulat to. Hindi naman na nakakagulat tong balitang ito na ating panonoorin at bibigyan natin ng reaksyon. Dahil wala ni isang mga kongresistang idinawit na mga Diskaya ang umamin. Syempre malamang mga tol. 'Di ba? Meron kang meron kang alibay, meron kang pagtanggi. Well, hindi naman sa pinaparatangan natin, pero hindi naman na nakakagulat mga tol. Natatanggi talaga sila. Siyempre mga kapatid, di ba? Matatalino tong mga to. Hindi naman yan basta-basta sasabihin, oo tama, ganyan-ganyan. Pero mga tol, eto tatandaan nyo. Bagamat ang nakikita nating motibo ng mag-asawang ito sa pagdawit o pagbanggit ng mga kongresista is parang hindi nyo kami pwedeng ilaglag, kami lang ang magdurusa, kami lang ang kasusuklaman ng sambayan ng Pilipino, kami lang ang masama. Nakinabang din naman kayo damay-damay na tayo. Yung pagbagsak namin, pagbagsak din ninyo mga tol, yun yung nakikita nating motibo. Diba? Pero mga kapatid, tulad nga nung sinabi natin itong nakaraan, hindi matatapos itong ganitong mga issue sa ating bansa kung walang masasampulan. Ibig sabihin, kung puro investigasyon lang ang gagawin nila at wala naman ding mapaparusahan mga tol, kahit na andyan na yung mga ebidensya o nakalatag na lahat, tapos wala pa rin mapaparusahan, wala pa rin mangyayari. Patuloy at patuloy pa rin yan. Matatabunan lang ulit ng mga panibagong issue yan sa mga susunod na panahon. Alam niyo yung mga diversionary tactics, mga ganyan mga tol, no? Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So, panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon ang mga reaksyon ng mga kongresistang naidawit o naidamay, mga tol, dito sa mga maanumalyang flood control project. Mga tumanggap daw ng kickback. Alright, eto mula sa News 5 Everywhere. Panoorin natin to mga tol. Walang umamin. Halos lahat po ng mga kongresistang pinangalanan ni Curly Diskaya itinangging tumanggap sila ng kickback mula sa mga ginawa nilang proyekto. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Actually, yung isa nga yung Engineer Alcantara mga tol, di ba? Tapos meron pa siyang isa, si Bryce. Nagkakaturoan din sila mga tol, nagulat ako. 200 plus million in cash ang dinadala dun sa opisina. Mga tol, imagine mo kung gaano karami yun, no? Wow! Grabe, no? Pera ng taong bayan yan, mga tol. Tapos eto naman ngayon, mga kongresista daw na tumanggap. Marian, ano ang mga sinabi ng mga idinawit na kongresista? Yes, Julius, iginit nga ng halos lahat ng mga kongresistang idinawit ng mga Diskaya na walang basehan itong aligasyong kumikback sila sa flood control projects. Maging nga si House Speaker Martin Romualdez nanindigang hindi niya hayaang mabahiran o masira ang kanyang pangalan. Okay, so mamaya i-analyze natin yung mga magiging sagot ng kongresista at yung mga magiging alibay nila doon sa pagdawit sa kanila. Kasi may mga nagsasabi na gawa-gawa lang, walang basehan mga tol. Kasi kung iisipin mo rin mga tol, laglag na huli na ang Diskaya mga tol Andiyan na sila lalaglag na sila Bakit sila hahatak ng ibang taong hindi naman nila kasali o hindi naman kasali? Siyempre mga tol, halimbawa ikaw gumagawa ka naman talaga ng masama, di ba? Kasama ka, kasabwat ka talaga doon sa mga kawatan o nakawan. Tapos, ikaw na yung magiging fall guy. Siyempre, ayaw mo naman na ikaw lang ang kasusuklaman ng buong sambayanan. Bakit ka pahahatak ng ibang tao na hindi mo naman kilala, hindi mo naman kasama? Siyempre, ang hahatakin mo, yung alam mong talagang tumanggap mula sa'yo, di ba?
Ako yun ang nakikita ko mga kapatid. Pero hindi pa rin naman ibig sabihin dapat pagkatiwalaan ng 100% yung sinasabi ng Diskaya. Kasi posible, mga tol, na may iba pa rin silang motibo. Pero dito nga sa nakikita natin, no, kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayo doon sa pahayag ng Diskaya, yung kanilang sinumpaang tungkol, salaysay, yung kanilang sworn statement, na totoo mga tol, at kung sino yung mga taong binanggit nila doon talagang tumanggap ng lagay. O yan tanong ko yan sa inyo bilang mga mamamayang Pilipino dahil pare-pareho naman nating napanood yun. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Sa pagkanta ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya tungkol sa mga nakatanggap umano ng komisyon sa kanilang mga nakuhang proyekto sa DPWH, kanya-kanyang tanggi ang mga pinangalanan. Kasi mga tol, nalalagay ngayon sa panganib ang buhay nitong mag-asawang to. Napakarami nilang pinangalanan mga tol. Diba? Nalalagay sa panganib tong dalawang to. Diba? At ituro mo man yung kasabwat mo o magturo ka ng ibang hindi mo naman kakilala, pareho lang yun Nasa panganib ka pa rin diba? Pero bakit ka magtuturo ng hindi mo naman talaga kasabwat? Para saan? Total, lalaglag ka na rin naman Diba? Bakit hindi mo na ituro lahat ng kasabwat mo? Bakit meron ka pa bang i-cover up? Meron ka pa bang ililigtas pa? Meron ka pa bang pagtatakpan na tipong okay lang, kahit na kami na lang ang lumaglag, basta ma-cover up ko lang to, kaya mapagtakpan ko lang tong taong to. Pwede ba yun? Hindi natin alam mga tol. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo. Si House Speaker Martin Romualdez, pinabulaanan ang alegasyong dawit siya sa anumang komisyon. Giit niya, kung merong nang abuso o gumamit ng pangalan niya para kumita, sila raw ang dapat managot kahit sino pa raw yan. Pero ganito kung talaga may delikadesa siya, 'di ba? Nasasangkot siya sa mga ganyan. Alam mo sa ibang bansa, kahit nasabihin nating hindi pa napapatunayan, once na masangkot ka sa mga ganitong anomalya, automatic nagre-resign Bumababa mga tol. Itignan natin kung gaano katibay ito si speaker. Kung mananatili pa rin ba siyang speaker o papalitan na siya bilang speaker. Kasi nasasangkot siya Diba? Kung talagang malinis ang konsensya, sige, imbestigahan niyo ako. Alis ako bilang speaker. Ganon. Kailanman ay hindi raw siya tatanggap ng suhol mula kanino man. Walang sino man daw ang kayang manuhol sa kanya at alam daw yan ng lahat ng kongresista. Alam din naman ng nasa langit ang totoo. Kaya tingnan natin mga tol. May daw siya at hindi niya papayagang masira siya ng perang hindi naman kanya. Giit naman ni dating San Jose del Monte, Bulacan Representative at ngayon Mayor Florida Robes, kung sino man ang gumagamit ng pangalan niya, mangilabot naman daw. Wala raw ghost project sa kanila. Tinawag namang demolition job ni Marikina City Representative Marcy Teodoro ang pagdawit sa kanya. Hindi pa raw siya ang congressman ng magkaproyekto ang mga Diskaya sa kanila. Hindi raw siya kailanman humingi o tumanggap ng pera. Pinag-iisipan niya raw magsampa ng kaso. Pati si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Ito, nag-comment nga dyan si Yaya Dab di ba? Nag-post din siya sa Facebook, no? At nadadawit yung kanyang asawa. At nabanggit nga di ba kahapon, yung mag-ama pati yung tatay niya nabanggit. Ito tatay nitong lalaki, mga tol. Well, again, hindi natin alam mga tol kung anong totoo at bakit sila nabanggit. Pero basta ako ang alam ko may motibo ang Diskaya. Ang motibo nila mga tol is hindi pwedeng kami lang ang kasuklaman ng taong bayan. Kontraktor lang kami rito 'Di ba? Kontraktor lang kami, kumukuha lang kami ng proyekto. Nadamay na kami sa korap na sistema, di pare-pareho na tayong korap. Kung lalaglag kami, bakit kami lang? 'Di ba? Bakit kami lang ang sinusugod ng taong bayan? Bakit kami lang ang isinusumpa ng sambayan ng Pilipino? Nakinabang din kayo. 'Di ba? Di sama-sama na tayo lumaglag. 'Yun ang nakikita ko na motibo ng Diskaya. Ano sa tingin ninyo? Pinabulaanang nakipag-ugnayan siya sa mga Diskaya. Hindi niya raw ginamit at gagamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Gagawin niya raw ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. Tinanggi rin ni Romblon Representative Eleandro Jesus Madrona ang pagkakadawit niya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya, kaya ano raw ang basehan nila na may tinanggap siyang pera. Ang problema kasi sa salaysay din ng Diskaya, may mga nabanggit sila doon na hindi personal na humarap sa kanila. May mga tao lang na binanggit na
para to kay ganito daw, para daw kay ganito. So nabanggit nila, 'di ba? Pero yun nga ay medyo mahinang mahinang salaysay yun kasi hearsay lang yun eh. Hindi mo naman talaga totally nakaharap o hindi mo personally alam mo yun na-meet yung taong yun. Basta merong taong pinapunta at nagsalita na eto'y para kay ganito, kay boss. Tapos nagbanggit ng pangalan, ganyan. Pero syempre mga kapatid, sa umpisa pa lang, kung matalino ka talaga, sa umpisa pa lang, mag-e-expect ka na talaga na darating ang panahon, magkakabukingan tayo, hindi naman kami pwedeng lumaglag lang mag-isa. So itatabi ko lahat ng resibo, itatabi ko lahat ng dokumento, itatabi ko lahat ng mga pwede kong gamiting ebidensya laban sa mga to. Kasi sinabi mismo ng mga Diskaya, 'di ba? 3 to 4% na nga lang daw ang natitira sa kanila. Minsan lugi pa daw sila dahil sa dami ng humihingi mga tol sa mga proyekto. Well, sino man ang humihingi o gaano mang kalaki ang hinihingi, isa lang ang malinaw. Totoong merong malaking anomalya, totoong napakalaki ng problema ng ating bansa pagdating sa katiwalian, no? Yun na talagang malinaw na kitang-kita natin. Giit naman ni Occidental Mindoro Representative Lodi Tariela, wala siyang tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Curly Diskaya. Maghahain naman ng reklamo si Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas sa mga Diskaya. Ano raw ba ang motibo nila? Niwala raw silang proyekto sa kanilang distrito. Ang tanong ko lang, wala bang ibang pwedeng humawak ng pondo ng bayan? Talagang mga kongresista lang? Kasi lalo ngayon mga tol na punong-puno ng issue etong Kamara, etong Kongreso dahil sila nga sila ang nagsasaayos ng pondo ng bayan, sila ang nagsasaayos ng mga national budget. Sila sa kanila dumadaan 'yan. So may mga insertions pang nababanggit, mga pagsisingit ng mga budget, 'di ba? Wala bang pwedeng gawin ang gobyerno natin at sa iba ibigay etong pagsasaayos ng pondo ng bayan at talagang mga kongresista talaga ang hahawak niyan? Kasi kung ganyan mga tol, paulit-ulit, makakalusot yan, hindi magbabago yan mga tol. Diba? Kung pwede sanang iba ang hahawak, no? Yung tipong iilang tao lang. Para talagang pag may nawala, yung iilang tao na yon ang sisisihin. Wala na sila pwedeng ituro, di ba? Dahil sila lang talaga may hawak ng budget. Kasi pag ganito, ilan ng congressman dito sa atin, sa bansa natin, napakarami, di ba? Napakarami, tas may mga tao-tao pa yan. Giit naman ni Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar, mukhang may political agenda sa pagdawit sa kanyang pangalan. Maghahain din daw siya ng libel case laban sa mga Diskaya. Demolition job, political agenda, mga ganun no? Alam mo talaga mga sikat. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. Galit na galit si Madam, no? Siyempre, sino ba namang hindi magagalit? Madawit pangalan mo, di ba? Itinanggi rin ni Pasig City Representative Roman Romulo ang paratang na tumanggap siya ng komisyon sa mga Diskaya. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa DPWH. Hindi ko naman kilala kung sinong nananalo. Nagugulat na lang ako pag nalaman ko na kung sino ang nanalo. Pero again po, no? Gugulat daw siya pag nalaman kung sinong nanalo. Parang nagulat, ha? Siya nanalo? Parang ganon. Hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Nako, eto na. Yung pinaka siya talaga tumatanggi mga tol, no? Representative Zaldico, walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanya. Puro raw chismis at halatang may halo itong politika. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng publiko sa mga tunay na sangkot. Ano sa tingin niyo, no? Julius, samantala, bukas ay nakatakda namang gumulong yung ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee tungkol nga pa rin doon sa maanumalyang flood control projects. Nauna na nga rin inimbitahan itong mga Diskaya pero wala pa rin kumpirmasyon kung dadalo sila bukas. Nauna na nga nagpadala rin ng subpoena itong komite laban sa kanila at mga nganib na maaring makontempt kung patuloy po rin po silang hindi sisipot
sa mga pagdinig. Grabe ang bilis umikot ng tadhana, no? Kung mapapansin ninyo, nitong mga nakaraang buwan, ang pinag-uusapan mga tol is impeachment ni VP Sara dahil sa pagwawaldas daw ng controversial na na confidential fund na nagkakahalaga ng 100 plus million. Diba ang nag-impeach sa kanya etong Kamara. Ngayon mga tol, bumaliktad ang tadhana. Kamara ngayon mga tol ang nalalagay sa issue dahil hindi sa 100 plus million kundi sa bilyon-bilyon halaga mga tol ng mga maanumalyang flood control project. Bilis umikot ng kapalaran, no? Ano mo tawag doon? No, siguro tinatawanan din sila ngayon ni VP Sara, no. Gusto niyo akong impeach dahil sa confidential fund o ba't di niyo impeach yung mga sarili ninyo dahil nadadawit kayo sa mga bilyon-bilyong maanumalyang proyekto. No, ano sa tingin ninyo mga tol ang mga susunod na magaganap? Na sa tingin ba ninyo may papaparusahan dito? O sa tingin ninyo matatabunan na lang ito ng mga panibagong issue pagdating ng araw? No, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.